ikalawang round ng debate sa Kamara, sinubukang in-knock out ni pambansang kamaon Manny Pacquiao ang Reproductive Health Bill, pero ang may akda ng RH Bill na si Representative Edsel Lagman hindi tumulad kay Sugar Shane Mosley. Sa halip na tumakbo ay sinagot ni Lagman ang mga banat ni Pacman. May news to go si Rauna Crisostomo. Malaboksing ang ikalawang round ng debate sa Reproductive Health Bill sa plenaryo ng Kongreso. Ang sumalang kasing interpellator sa may akda ng RH Bill na si Representative Edsel Lagman ay ang 8-time World Boxing Champion at Sarangani Province Representative na si Congressman Manny Pacquiao. I am ready to rumble. I will not run away like Shane Mosley. Unang isyong inungkat ni Pacman, kahirapan na di raw masasagot ng RH Bill. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang batas na talagang siyang magiging kasagutan sa kahirapan ng bansa? Hindi po tulad ng RH Bill na sa aking pananaw ay masyadong divisive. May kasabihan po tayo, united we stand. And divided we fall. It's not a question of either or. Pwede kang may boxing prowess na pwedeng left hook, pwedeng right hook, noon nga mayroong bolo punch. Kaya ibang-iba ang pwedeng gamitin upang matalo ang kalaban. Sa isyu ng populasyon, tanong ni Congressman Pacquiao, di kaya magkulang sa workforce ng bansa dahil sa inirekomendang 2 anak kada pamilya. Kung sakali pong pumasa itong batas na ito at masunod ang 2 children policy, nais ko pong malaman kung ilang taon ang lilipas na ang Pilipinas ay mawawalan o kulang na mga workforce. Hindi naman 2-child policy. It is an ideal which is not punitive. It's not mandatory at ito ay consistent lamang sa hinihiling ng ating mga kababaihan. Muli ring tinalakay ang probisyon ng pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Pwede po bang tumanggi ang isang estudyante sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na ang kanilang nanay ay mag-exempt sa pag-aaral ng subject na ito? Binigyan namin ng karapatan ang mga magulang na mga anak nilang minor de edad na pwede nilang huwag papasukin sa sexuality and RH classes. Kinwestiyon din ni Pacquiao ang ani ay tila pagbipilit ng gobyerno sa isang panukalang labag umano sa turo ng simbahang Katoliko. Labag sa ating Constitution, particularly Section 5 ng Bill of Rights, which state, no law shall be made respecting an establishment of religion. We respect the freedom of religion. Pero nasagot ko na rin ito po kahapon. At sa huling round ng pagtatanong ni Pacquiao, inusisa ang probisyon tungkol sa pagbibigay ng reproductive health services ng mga kumpanyang higit pa sa 200 ng empleyado. Ang ibig po bang sabihin nito ay ang mga employers ay dapat mag-supply ng condoms at pills sa kanilang mga empleyado at ng libre? Nung itong amendment hinggil dito sa provision na to, pinadala namin sa Committee on Population and Family Relations at pinag-usapan dito sa plenaryo, nag-iinsayo ang ating magiting na congressman dun sa laban niya kay Mosley. Hindi yata nalaman na itong provision na to ay amended na. Pagkatapos mag-interpellate ni Pacquiao, in-adjourn na ang sesyon matapos questionin ng quorum. Pero bago nagsimula ang ikalawang araw ng debate, nainis si Parañaque Representative Roy Lugoles matapos siyang pagbawalang magsalita ng presiding officer na si Deputy House Speaker Crispin Remulla. Habang sinasagot ni Representative Janet Garin ang tanong ni Goles kung bakit inuna ang RH Bill kaysa sa iba pang mga panukala. I think I do not deserve to be treated in a very hostile way by the Speaker. I believe that when a person is interrupted when she's speaking, I don't think that that is part of the decorum here. Yeah, but we can do this in a very civil way, Mr. Speaker. Yes, we want, if the gentleman from Parañaque wishes to argue, I can demand that our exchange be witnessed by more members of the House. Rauna Crisostomo, GMA News.